Naging maluwag ang trapiko ngayong umaga sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue o yung patungo sa direksyon ng Batasan Pambansa galing sa Quezon Memorial Circle. Ang naperwisyo ng mabigat na traffic ay yung westbound lane o yung mga galing Fairview patungo sa direksyon ng Quezon Memorial Circle. Kung kaya nagbukas ng zipper lane ng mga otoridad mula sa Tandang Sora para maibsan ng napakabigat na trapiko bago makarating ng circle. Kanina, sa kabila ng panakanakang pag-ulan, maagang pumwesto ang mga pulis sa lugar kung hanggang saan lang papayagan ang mga ralista mamaya sa tapat ng St. Peter Parish Shrine. Puno na ng mga pulis ang tatong outer lane ng Commonwealth Avenue. Pagpasok naman dito sa Batasang Pambansa tulad ng dati, mahigpit ang seguridad. Lahat ng pumapasok dapat may car pass at dadaan sa paneling ng mga bomb sniffing dog ng Presidential Security Command. Ngayong taon, maraming isyu ang gustong marinig ng iba't ibang sektor sa midterm zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Abangan natin kung may babanggitin na Pangulo tungkol sa impeachment trial ng dati niyang kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Ang pagkakaresto at pagkakakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague para sa kasong Crimes Against Humanity. Ang nagdaang 2025 midterm elections kung saan 5 lang sa mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador ang nanalo. At maging ang pagpaparesign ng Pangulo sa mga miyembro ng gabinete. Nakapwesto na ang mahigit 22,000 pulis at security personnel para sa seguridad ng Zona 2025. Mahigit 16,000 sa kanila ay mula sa NCR Police Office at ang mahigit 6,000 ay sa iba pang ahensya ng gobyerno. Naka-full alert status ngayon ng PNP sa loob at sa paligid ng Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Ang ilang subtask units maagang idineploy sa Commonwealth Avenue. Kabilang sila sa mga magbabantay sa mga pinayagang magsagawa ng kilos protesta. Ipinatutupad din ang no-fly at no-drone zone sa perimeter ng Batasan. Nakabantay na rin ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority, partikular sa daloy ng trapiko roon. Magbubukas sila ng counterflow zipper lane sa Commonwealth Avenue para sa mga VIP at government officials na dadalo sa zona mamaya. Wala nang bagyo pero maulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa dahil sa hangin habagat o southwest monsoon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang heavy to intense rains sa mga susunod na oras sa ilang panig ng Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Maaari magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa sa ilang lugar. Ulanin din ng ilang bahagi ng Metro Manila kasabay ng State of the Nation address ng Pangulo. Sa gitna pa rin ng maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang ilang dam sa Luzon. 4 na gates ang binuksan sa Binga Reservoir, 3 sa Ambuklao at 1 gate sa Ipo at Magat Reservoir. 31 ang naiulat na nasawi sa hagupit ng habagat at ng mga bagyong Krising, Dante at Emong sa bansa. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 2 riyan ang kumpirmado na. 11 naman ang sugatan habang 3 ang nawawala. Patuloy ang verification sa iba pang naiulat na namatay, sugatan at nawawala. Umabot naman sa mahigit 6 na milyong individual ang naapektuhan ng bagyo. Mahigit 100,000 sa kanila ang lumikas sa mga evacuation center. Pilay na ang kabuhayan ng ilang residente ng Malabon dahil sa baha ng mahigit 2 linggo na nilang tinitiis. Kaya ngayong ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Marcos, nakaabang sila sa konkretong solusyon ng gobyerno sa problema sa baha. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Mahigit 2 linggo ng lubog sa baha ang ilang bahagi ng Malabon. Mas mababa na kumpara sa lampas bewang na baha ng mga nakaraang araw, pero perwisyo pa rin para sa mga residente rito. Wala po kaming benta. Nakaka-stress kasi minsan walang pasok. Matumal po kasi kami ngayon. Naapektuhan po kasi sa bagyo at sa baha. Ayaw po nilang lumabas pag ganyan. Natatakot sa baha. Ang tricycle driver na si Angelito, nakaka-1 o 2 biyahe pa lang daw. Minsan, gagarahin na dahil hindi na kinakaya ng tricycle niyang suungin ng baha. Malaking perwisyo, hindi kami makapaghanap buhay. Wala na kami kinikita. Ang lagi raw sinasabi ng mga taga Malabon, sanay na sila sa baha. Pero dapat daw bang maging normal ang pagtitiis sa mga problemang dapat tinutugunan ng gobyerno? Sanay nga ang mga taga Malabon, kaya na sobra. Sobra na po ang pagbabaha rito. Kaya wala na po kami magawa kung hindi magtiis. Wala kaming kita. Sanay na po at taga Malabon pero hindi dapat.
Sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya, nakaabang daw sina Raquel at Angelito sa konkretong plano na ilalatag ng gobyerno para matuldukan ang problema sa baha na matagal na nilang daing. Sana po matugunan na po yung baha para tuloy-tuloy na po yung namin pasok. Yung mga driver namin suki, wala rin kita. Kaya yung mga suki namin, nag-iiyakan din. Wala silang kita, gagarahin na po eh. Kailangan magawa ng paraan to na mabawasan ng tubig. Sana raw maging prioridad ng gobyerno ang paghahanap ng solusyon sa baha. Lalo na't nakita mismo ng Pangulo nung Sabado ang sira pa ring navigational gate sa Navotas na nagpapalala sa bahang Namemerwisyo sa Malabon. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Iba pang maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nanganganib ang isang rock shed sa Tuwa, Benguet dahil bumibigay na ang bahagi ng pundasyon nito. Chris, ano ang hakbang dyan ng lokal na pamahalaan? Susan, inaalam pa kung bukod sa pag-uho ng lupa dahil sa masamang panahon ay may iba pang dahilan kung bakit nasisira ang rock shed sa bahagi ng Camp 6 sa Cannon Road. Ayon sa Baguio City LGU na katabing lungsod ng Tuba, may inatasan ng third-party auditor para matukoy ang tunay na kalagayan ng rock shed. Nagpapatuloy pa ang clearing operations doon kasunod ng landslide. Hindi muna pinapadaanan ang bahagi ng Camp 6 sa Cannon Road hanggang hindi natitiyak na matibay ang pundasyon nito. Samantala, nananatili pa ring lubog sa baha ang ilang lugar dito sa Pangasinan dahil sa nararanasang masamang panahon. May ulat on the spot si CJ Turida ng GMA Regional TV. CJ? Chris, sa tala ng PDRRMO, 2 lungsod at 13 bayan pa sa Pangasinan ang lubog pa rin sa baha. Kabilang dito ang Dagupan City, Urdaneta City, Lingayen, Mga Taram, Calasiao, Santa Barbara, Aguilar, Bautista, Bayan ng Binmalay, Orbistondo, Bani, Malasiki, Agno, Binalonan at San Fabian. Baha pa rin ang maraming kalsada sa Dagupan. Sa bahagi ng Maluwid Road hanggang Binti pa rin ang baha. Pahirapan sa biyahe ang mga sasakyan, lalo na mga tricycle na pilit pa rin bumabiyahe sa kabila ng baha. Sa kabila ng baha, may mga nagtitinda pa rin sa talipapa. Ang ilang residenteng walang masakyan, napilitang lumusong sa baha. Binabaha pa rin ang ilang kabahayan, bunsod ng patuloy na epekto ng habagat na pinapalala ng high tide at pag-apaw ng mga ilog sa kalapit bayan. Walang pasok ang mga kawani ng gobyerno ngayong araw maliban sa mga tanggapan na responsable sa paghatid ng serbisyo tuwing may kalamidad. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan dito sa lungsod ng Dagupan. Samantala, Chris, makikita sa aking likuran ang kasalukuyang sitwasyon ng Pantal River dito sa Dagupan City. At ayon sa ilang residente na nakausap natin, kahit papaano raw ay bumaba na ang antas ng ilog kung ikukumpara sa mga nakalipas na araw. Chris? Maraming salamat CJ Turida ng GMA Regional TV. Kumustahin na natin ang sitwasyon sa labas ng Batasan Pambansa kung saan mahigpit na ang itinatutupad na seguridad. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, nandito tayo ngayon sa may Commonwealth Avenue, no? Partikular sa may tapat ng St. Peter Parish. At sa mga sandaling dito, ay nakaantabay na nga yung mga miyembro ng Philippine National Police para nga magbantay, no, at maharangan yung mga magtatakang makalapit doon sa batasan. Partikular, yung mga magsasagawa ng kilos protesta o yung mga rallyista. Ayon sa mga pulis na nakausap natin, may aabot sila ng 10,000 dito pa lamang sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pero sa mga sandaling ito ay naka-standby pa lang naman sila sa gilid, no? At hindi pa naman nila hinaharangan yung kalsada dahil wala pa namang namamataang anumang mga rallyista sa mga oras na ito. At ayon sa kanila ay maximum tolerance ang paiiralin, alinsunod na rin
sa pag-uutos ng kanilang hepe na si PNP Chief General Nicolas Torre III. At bagamat sa mga sandaling ito ay wala pa naman tayo namamata ang mga rallyista dito, kaya nasa gilid lamang yung mga pulis, pero sa oras daw na may maramdaman sila o makita sila mga threat, nagbabanta na lumapit dito, ay agad naman daw silang makakapwesto para harangan ito. Sa mga sandaling ito ay naging mabagal lang ang daloy ng trapiko dito sa kinaroroonan natin, particular dito sa may tapat ng St. Peter's Parish. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Mainit-init na balita, si Chis Escudero pa rin ang leader ng Senado. Kasunod yan na naging eleksyon ng Senate President sa pagbubukas ng 20th Congress. Nominated din bilang Senate President ang nagbabalik na si Senador Tito Soto. 19 na senador ang bumoto kay Escudero habang 5 ang kay Soto. Sa mga motorista, dagdag bawas ang galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa anunsyo ng Sea Oil, may 10 centavos na tapya sa presyo ng kada litro ng gasolina bukas. Dagdag naman na 60 centavos para sa kada litro ng diesel at 40 centavos din ang taas sa kerosene. Alinsunod sa hiling ng Department of Energy, hindi muna ipatutupad ang price hike sa diesel sa Ilocos Region at Cagayan Valley dahil sa pananalasa ng masamang panahon. Binahana, nasunugan pa ang nasa 40 pamilya sa Caloocan. 4 ang sugatan. Balitang hatid ni James Agustin. Ganito kalaking apoy ang tumupok sa magkakadikit na bahay sa Libis Baisa sa Barangay 160, Caloocan City. Pasado hating gabi kanina. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ay 2 alarma. Nasa 11 fire truck nilang rumisponde, bukod pa sa 26 na fire volunteer group. Ang ibang bombero pumesto sa bubong ng mga kalapit na bahay para malapit ang makapagbuga ng tubig. Nagbayanihan din ng mga residente sa pagpapasa ng mga balde para masuplayan ng tubig ang fire truck. Lumikas sa mga apektadong residente sa isang chapel. Buti na lang po, hindi pa po ako nakakatulog, nasa CR po ako noon. Tapos yung asawa ko po tulog na, nagulat po ako sa 2 kong anak, mama, sunog, ayun na po. Wala po kaming nadala kahit po ubos po lahat. Tulog po kasi kami, yung sumigaw lang po yung kapitbahay, ginising ko din po agad yung mga anak ko. Diretso na po kami para wala na po kami naselba. Doble dagok para sa mga residente dahil abot bintiraw ang taas ng tubig sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan kagabi. Paghupa ng baha, sunog naman ang hinarap nila. Binahan na nga kami, tapos yung mga kapitbahay pa namin, nasunugan pa kami lahat. Sobrang hirap po. Hindi namin alam kung paano kami babangon nito. 4 na residente ang naitalang nasugatan. Kabilang dyan si Bridget na nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos madulas habang lumilikas. Ibinaba ko yung 2 kong anak, sila ang inuna ko muna. Pagbalik ko para magsalba sana ng gamit, yung apoy nasa loob na ng bahay. Nalanghap ko na yung makapal na usok na nanggagaling sa kapitbahay din. Nung nagmadali akong lumabas, doon ako na-out balance. Alas 4:15 na madaling araw na tuluyang maapula ang sunog. Ayon sa BFP, 20 bahay ang natupok at nasa 40 pamilya ang apektado. Kanina, nabaha po sila. Kaya yung mga tao, naglilipit pa ng mga gamit. Kaya isa yun sa mga sa amin, pahirap sa amin sa access. Maraming gamit sa daan. Dikit-dikit po ang bahay. Tapos mixed materials po yung gamit sa bahay. More on wood yung gamit. Isa sa mga tinitingnan ng BFP na posibleng sanhi ng apoy, problema sa electrical wiring. Binaha po sila baka malamang nagkaroon po ng short circuit sa mga outlet nila kasi hanggang baywang daw po ang baha kanina. Nananawagan ng tulong ang mga residenteng nasunugan. Baka pwede niyo po kaming tulungan. Sana po kung sino na naawa sa amin, matulungan kami na makatayo, makabangon po. Ako po nakikiusap sa inyo, sana po bigyan niyo po kami ng kahit konting tulong lang po mula sa inyong puso. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumuha tayo ng update sa mga kilos protestang isinasagawa ngayong araw ng SONA ni Pangulong Marcos. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene?
Rafi, nagtitipon-tipon ngayon dito sa Philcoa yung ilang grupo ng mga rallyista. Maya-maya lang magmamarcha sila palapit sa batasan para sa gagawing People's Sona. Bukod sa mga rallyistang dito, meron ding mga nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng Quezon City. Nasa harap ng tanggapan ng DAR o Department of Agrarian Reform sa elliptical roads ang ilang grupo ng mga magsasaka, mangingisda at manggagawa. Bagsak ang ibinigay nilang grado sa Pangulo dahil bigo raw ang Administrasyong Marcos na tuparin ang kanilang mga ipinangako sa sektor ng agrikultura at paggawa o labor. Sabi ni Allen de la Cruz, mababa pa rin ang presyo ng palay kaya walang kita ang mga magsasaka. Sa Tandang Sora naman, nagkilos protesta ang mga environmental at youth groups. May dala silang spoof o kunyaring weather news na may kunwaring weather reporter na anilay si Pangulong Bagyong Marcos. Sabi ni Jonila Castro ng Grupong Kalikasan, ang nararanasang pagbaha ngayon ay malinaw daw na indikasyon na hindi natugunan ni Pangulong Marcos ang mga issue sa kalikasan. Flood control projects, ang daming sinasabi na ng mga tao, nasan ba to? Kasi hindi naman natin naramdaman dahil napakarami pa ring lubog sa panahon ng bagyo. Hindi po natupad ang kanyang mga pangako, no? At mula pa po nung nanalo siya nung sa election 2022, wala naman talagang makabuluhang pagbabagong nangyari sa ating mga magbubukid at mga mamamayan ng gitnang Luzon. Rafi, para sa mga motorista at commuter na daraan dito ngayon sa Commonwealth, dito po sa bahagi ng Philcoa, yung papunta ng Quezon Circle o yung papunta ng elliptical road na tulad ng nakikita nyo ay napakabigat na po ng traffic situation. Yung innermost lane ay nakareserve po para sa mga VIP. Pero ito namang bahagi ng Commonwealth Avenue na papunta sa Batasan o sa Fairview ay maluwag pa naman po yung traffic situation sa mga oras na ito. At sa ngayon ay maaliwalas naman ang panahon at hindi naman umuulan dito. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Rafi? Maraming salamat, Darlene Kai. Samantala, hindi dadalo at hindi manonood si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya. Sayang ang data. Ayaw ko na rin manood kasi alam nyo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Papasahin ko na lang. Kasi kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Nasa Seoul, South Korea ang bise para sa pagtitipon ng mga taga-suportang nananawagang ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa kustodiya ng International Criminal Court sa the Netherlands ang dating Pangulo na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity. Bukod sa hindi panunood sa SONA, kinwestiyon din ni VP Duterte sa pagtitipon sa South Korea ang mga flood control project at posisyon ng gobyerno sa issue ng West Philippine Sea. Sinisika pa rin kunin ang pahayag ng Malacanang tungkol sa mga sinabi ng bise. Ayon kay VP Duterte, ngayong araw siya uuwi sa Pilipinas. Hihintayin daw ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung ano ang mangyayari sa Senate Impeachment Court kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban sa kanya. Ang House Prosecution Panel naman iaapila ang desisyon. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Iaapela ng House Prosecution Panel sa Korte Suprema ang desisyon nitong nagsabing labag sa konstitusyon ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ang pinakabatayang saligan ng desisyon kung saan umikot ang mga legal pronouncement ng Korte ay mali. Hindi isinama ang plenary vote, mali ang pagbasa sa timeline ng mga kilos ng Kamara, at mas pinaniwalaan ang isang news article kaysa sa House Journal at opisyal na report na isinumiti mismo sa Korte. Nakakabahala na ang desisyon ay hindi man lang bumanggit o tumugon sa mga dokumentong ito. Inisa-isa ni Abante ang mga anyay mali ng Korte. Kaugnay sa plenary vote, taliwas daw sa sinasabi ng Korte, nagkaroon daw ng plenary vote sa Kamara bago nila ipinasa sa Senado ang impeachment complaint. Makikita po ito sa House Journal number 36
at detalyado rin sa opisyal na record of the House of Representatives. Ang transmittal sa Senado ay hindi unilateral o ministerial. It was a clear result of plenary action. Ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa wastong proseso. Ikalawa, ang sinabi ng Korte na hindi inaksyonan ng Kamara ang unang 3 impeachment complaint na inihain noong December 2024. Sabi ni Abante, hindi rin yan totoo. This too is inaccurate. Sa parehong araw na inaksyonan ang February complaint, bumoto rin ang Kamara sa plenaryo na i-archive ang 3 impeachment complaints na inihain noong December. Ginawa ito ilang oras bago mag-adjourn ng session dahil nakumpirma na ang February complaint ay permado at verified ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ayon sa konstitusyon, ito ay itinuturing ng Articles of Impeachment at obligadong ipadala sa Senado para sa paglilitis. Ikatlo, ang sinabi ng Korte na hindi raw binigyan ng due process si VP Sara o yung pagkakataong masagot ang reklamo bago ito ipinadala sa Senado. Sabi ni Abante, walang ganyang requirement sa konstitusyon o sa rules ng Kamara, lalo't ang complaint ay pirmado ng hindi bababa sa 1/3 ng mga mambabatas, kaya pinadala na agad sa Senado. Nagbigay ang Korte ng panibagong patakaran na wala naman sa umiiral na batas. Pinawalang bisa nila ang Articles of Impeachment base sa mga bagong pamantayan ng due process para sa respondent. Kung due process at opportunity to be heard ang usapan, ilang beses nang naimbitahan si Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig ng committee na natili siyang tikom ang bibig. Pumalag dyan ang abogado ni VP Sara. Hiwalay naman yung naging mga committee hearings. If I'm not mistaken, sa aking interpretation, ang tinatalakay ng Supreme Court doon ay yung due process mismo doon sa pag-initiate ng impeachment proceedings, which includes yung pagbibigay sa kanya ng kaukulang pagkakataon upang sumagot doon sa draft articles of impeachment or draft impeachment complaint. Ayon kay POA, nagpasalamat sa kanilang Vice Presidente nang makarating sa kanya ang desisyon ng Korte Suprema. Handa na raw sana ang defense team sa impeachment trial. Ngayon, maghihintay raw muna sila sa mga mangyayari sa impeachment court. Sa ngayon, wala pang petsa ang Kamara kung kailan sila magka-file ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magkakaiba ang reaksyon ng ilang senator judge sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinagdiwang niya ni Senador Bato de la Rosa na siya rin naghain ng motion para i-dismiss ang impeachment complaint laban sa Vice noong Hunyo. Sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, Amy Marcos, Bongo, Jingo Estrada, Raffy Tulfo at Ping Lacson, igalang dapat ang desisyon ng SC. Sabi naman ni Senador Joel Villanueva, pwedeng isantabi ng Senado ang pasya ng Korte Suprema at ituloy pa rin ang impeachment proceedings. Ayon kay Senador Tito Soto na naging Senator Judge sa Estrada at Coron na impeachment trials, ganyan din ang payo sa kanya ng isang legal expert kaya pag-aaralan daw niya ito. Babala naman ni Senador Mig Zubiri, posibleng makontempt ang Senado at magkaroon ng constitutional crisis sa bansa kung hindi susundin ang pasya ng SC. Ipaglalaban naman daw ni Senador Risa Ontiveros na matuloy ang impeachment trial dahil paraan niya ito para gawing accountable ang matataas na opisyal ng bansa. Git naman ni Senador Erwin Tulfo, malinaw na nakasaad sa konstitusyon na Senado lang ang tanging may kapangyarihang maglitis at magpasya sa impeachment cases. Nananawagan si Senador Bam Aquino sa mga kapwa-senador na magsagawa ng caucus dahil tila binabaliwala raw ang kanilang tungkulin. Mungkahi ni Senador Kiko Pangilinan, amyendahan ng Korte Suprema ang kanilang desisyon dahil hindi nito dapat nahahadlangan ang tungkulin ng Senado na maglitis ng impeachment cases. Mga kapuso, patuloy na maging alerto dahil maulan pa rin ngayong araw sa ilang bahagi ng bansa dahil sa hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, asahan ng malalakas na ulan sa mga susunod na oras sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Kakibat niya ng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Ingat po tayo, mga kapuso. It's another week, mga mare at pare.
fulfilling. Ganyan inilarawan ni Kapuso actor Tom Rodriguez ang pagiging ama sa kanyang 1-year-old son na si Corbin. Chika ni Tom, he likes every part of fatherhood dahil para raw siyang nakakakilala ng bagong tao sa bawat yugto nito. Natutuwa rin siyang masubaybayan ang paglaki ni Corbin. Sa ngayon, sinusubukan daw nilang mag-asawa na turuan ng sign language si Corbin para mas maintindihan ang needs ng kanilang anak. Pero ang pinakamadali raw sa lahat sa pagiging magulang ay ang pagiging present kay Corbin. Kritikal ang lagay ng isang binatilyo matapos masaksak sa Caloocan. Paliwanag ng nanaksak na binatilyo rin, nagdilim daw ang kanyang paningin. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa unang tingin, tila nag-uusap lang ang mga binatilyong ito sa Barangay 14, Caloocan, pasado 1:00 Linggo ng madaling araw. Maya-maya, ang lalaking nakasuot ng jersey bumunot na ng patalim at biglang hinabol ang lalaking nakapulang t-shirt. Nagtakbuhan na ang iba pang kasama nilang kabataan. Pero nadapa ang lalaking nakapulang t-shirt nang maabutan siya ng kaibigan ng lalaking naka-jersey. Dito na nila pinagtulungang pagsasaksaki ng biktima. Bibili lang po sana kami ng pagkain ng kapatid ko. Tapos may mga lalaking sumusunod sa amin. Itong lalaking to kinausap yung kapatid ko. Tapos nagulat ako, dudukot na po siya ng kutsilyo. Tapos ayun po, pinagsasaksak niya na. Nagtitigan daw po ng masama. So doon na po nangyari yung kaguluhan. At ito pong suspect ay bigla pong bumunot ng patalim. At hinabol niya po itong biktima at naundayan niya po ito ng saksak. Kritikal ang 16 anyos na biktima matapos masaksak sa tagiliran at sa likod. Ngayon po, aburido ako. Aburido ako, hindi ko maintindihan kung hindi ko maintindihan kung saan huhugutin yung lahat. Agad naman tumakas ang 16 anyos na nanaksak sa biktima at 19 anyos niyang kasabwat. Makalipas ang ilang oras, napasakamay rin sila ng mga otoridad. Nangawin sanado po ako niyan. At kung kaibigan ko po, medyo mainit tumulo. Ito, aambahan na po. Lumapit po ako. Nagkasagutan po. Ayun po. O sinabol po na. Hindi rin niya aniya alam na may dala na palang patalim ang kanyang kaibigan. Paliwanag naman ng menor de edad sa barangay. Nung nakausap namin, ang sabi niya, tinatanong ko kung anong dahilan, ang sagot niya lang po na blackout daw siya. Ayun lang lagi niya sinasabi, nagdilim na raw yung paningin niya. Mahaharap sila sa reklamong frustrated murder. Hawak ng Caloocan Police ang 19 anyos na lalaki, habang ita-turnover naman sa Bahay Pag-asa ang lalaking nanaksak na itinuturing na child in conflict with the law. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang oras na lang muli mag-uulat sa sambayan ng Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos sa ika-4 niyang SONA. Kasama natin ngayon si UP National College of Public Administration and Governance o UP-NCPAG Dean Christopher Berse. Dean Berse, magandang tanghali po. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Ms. Susan. Apo, Dean. Para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, gaano ba kahalaga yung pagbibigay ng State of the Nation address ng pinakamataas na leader ng bansa? Well, mahalaga ito dahil ito ang annual na submission ng report ng Presidente. Diba? So dito natin maririnig ano yung mga nagawa, ginagawa at gagawin pa ng pamahalaan sa susunod na mga taon. Kaya magandang malaman para din makita natin kung nagkaroon ba tayo ng tamang desisyon sa ating pagpili sa mga namumuno sa ating bayan. Din sa tingin nyo, ano po yung mga dapat at mahalagang maisama sa SONA ng Pangulo mamaya? Well, dapat maisama siyempre yung mga achievements ng administration in the past years, mga tangible gains, kung ilan ba halimbawa, ilang mga proyekto yung nagawa, halimbawa sa infrastructure, diba? Malaking usapin yung sa flood control project, so magandang maitala kung ilan na ba ang natapos doon sa mga nabanggit niya na projects dati. Basically ganun, mga gains, mga tangible, konkretong mga bagay na nagawa ng gobyerno. Pero higit doon, maganda rin maitala niya o mai-report
yung mga naging resulta, halimbawa yung pagsasara ng mga pogo sa buong bansa, no? Ano ba yung mga naging epekto noon sa ekonomiya, sa politika, o lalo na sa ekonomiya, no? Pagdating sa pogo. So magandang may ibahagi yun, yung mga achievements, no? But maliban doon, dahil tapos na yung midterm election, tumawid na tayo dun sa first 3 years ng kanyang administrasyon, magandang marinig din natin mula sa presidente kung ano yung mga balak niya for the last 3 years. Ito na pumapasok na kasi tayo doon sa tinatawag nating legacy phase, no? So ano yung gusto niyang maiwan na legasiya para sa kanyang administrasyon sa susunod na mga taon? Di na naman yung nakikita yung epekto ng impeachment trial laban kay VP Sara sa Duterte dito po sa administrasyon at nalalabing termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahalaga ba na mabanggit niya ito o maisama sa kanyang SONA mamaya? Well, bagamat may independence naman yung 3 branches natin, 'di ba? Judiciary, legislature, tsaka executive. Magandang mabanggit na rin tingin ko, no, ng Pangulo para maibahagi din at malaman ng tao kung ano ba yung saloobin niya pagdating talaga dito sa usapin, no, ng impeachment. Nakapagsalita na ang judiciary, ang Supreme Court, so magandang malaman din natin, no, kung siya mismo bilang Pangulo, ano ba ang tingin niya, lalo na ngayon na meron ng desisyon mula sa Korte Suprema. At maaring yan ay magbigay ng direksyon din para doon sa members natin sa Senado at sa Kongreso. Okay, sige. Sabay-sabay po tayo manood mamaya. Maraming salamat po, UP-NC Pagdiin Christopher Berse. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat din po. Update tayo sa sitwasyon sa Commonwealth Avenue kung saan nagrarally ang ilang grupo. May ulat on the spot si Jonathan Andan. Jonathan? Rafi, nadaragdagan pa yung mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos na dumarating dito. Dito sila nakapwesto sa may tapat ng Commission on Audit o COA sa may Commonwealth Avenue. Kung makikita nyo sa aking likuran, nakasuot po ng kulay pula yung mga taga-suporta ng Pangulo mula sa grupong FIRM o Friends of Imelda Romualdez Marcos. Hindi alintana ang banta ng ulan kaya naka-raincoat ang ilan sa kanila. May attendance check din sila. Sabi na nakausap ko nagpapa-attendance para lang ito malaman kung sino ang mga pumunta sa kanilang grupo dahil marami silang chapter. Wala naman daw itong kapalit. Katunayan may kanya-kanya raw silang baong pagkain. May isang grupo naman na dumating dito sakay ng isang truck na may logo ng MMDA. Galing daw sila sa Makati. Ang isang babae bumagsak sa sahig habang bumababa sa truck. Sa dalawang nakausap ko sa kanila, isa ang nagsabing supporter daw ng Pangulo at pumunta rito para makiisa. Ang isa naman, hindi raw supporter, gusto lang daw niya malaman ang sasabihin ng Pangulo sa SONA. Nakisabay lang daw sila sa truck papunta rito. Ilan sa mga taga-suportang nakausap ko, nagpapasalamat daw sa Pangulo dahil sa 20 pesos na bigas. Malaking tulong daw yon sa kanila. Ilan naman ang nagsabing gusto nilang marinig sa SONA ang pagtaas ng sweldo at pagbaba ng presyo ng bilihin. Rafi, hindi tulad nung nakaraang taon, ako rin yung nag-cover dito sa side na to ng Commonwealth Avenue, wala ngayong nakasetup dito na stage, LED screen at walang inaasahang programa para sa mga taga-suporta ng Pangulo. Samantala, sa mga oras po na ito ay sumisikat na ulit ang araw sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa may tapat ng COA. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Jonathan Andan. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Halos 200 estudyante na sumali sa parada ng kanilang paaralan sa Isabela, Basilan ang hinimatay. Cecil, bakit hinimatay yung mga estudyante? Susan, heat exhaustion o lubhang pagkapagod dulot ng mainit na temperatura ang itinuturong dahilan kaya nahimatay ang mga estudyante ng Basilan National High School. Ayon sa Isabela CDRRMO, umabot sa 33 hanggang 41 degrees Celsius ang naranasang init nang gawin ang Grand Parade para sa pagbubukas ng intramurals ng paaralan. Umabot sa 187 estudyante at 2 guro ang isinugod sa ospital. Karamihan sa kanila nakalabas na. Ayon sa prinsipal ng paaralan, sumunod sila sa guidelines ng Department of Education na nagbabawal sa outdoor activities mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kaya raw nila isinagawa ang parada pasado alas 2 ng hapon. Karamihan din anya sa mga apektadong estudyante hindi kumain ng tanghalian dahil daw sa excitement. Nangako ang paaralan na sa tulong ng local government, sasagutin ang gasto sa pagpapa-ospital ng mga apektado.
Dalawang tulog na lang, mga mare at pare, mapapanood na sa mga sinihan ang movie ni Barbie Forteza na P77. Sa special screening nitong weekend, good reviews ang natanggap ng kapusong mind-bending horror drama film. Nagustuhan ng mga direktor, content creator at estudyanteng nanood ng one-of-a-kind twist sa P77. Out-of-the-box man ang genre nito, sumasalamin daw ang mga eksena sa mga issue sa totoong buhay. Si Barbie aminadong kinabahan sa magiging reaksyon ng viewers. Complex daw kasi ang karakter niyang si Luna. 200% daw ang effort na ibinuhos niya para maihatid ang kakaibang takot at gulat sa P77 na obra ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Ito ang GMA Regional TV News. 7 hinihinalang miyembro ng New People's Army ang napatay sa engkwentro sa Uson, Masbate. Ayon sa tagapagsalita ng 9th Infantry Division ng Philippine Army, alas 6 ng umaga kahapon nang makabarilan ng nasa 15 miyembro umano ng NPA ang 2nd Infantry Battalion sa Barangay San Mateo. 30 minuto ang itinagal ng engkwentro. Kabilang sa mga na-recover ang 9 na matataas na kalibre ng baril, ilang dokumento at kagamitan na may kinalaman umano sa NPA. Nagsagawa sila ng combat operations kasunod ng ulat na nagre-recruit at nangingikil umano ang mga miyembro ng NPA roon. Walang nasaktan sa mga sundalo sa operasyon at patuloy nilang tinutugis ang mga nakatakas na miyembro ng NPA. Ikinagulat naman ng kapitan ng barangay ang insidente. Hinihikayat niya ang mga residente roon na agad ipagbigay alam sa kanila kung may kaduda-dudang tao sa lugar. 7 Chinese ang naaresto dahil sa iligal na pagmimina sa Upol, Misamis Oriental. Nabisto ang iligal na minahan sa Barangay Tingalan. Ayon sa pulisya, na-recover sa Chinese nationals ang sako-sako ng mga mineral na aabot sa mahigit 18 milyong piso ang halaga. Nakuha rin ang sari-saring equipment na ginamit nila sa pagpuhukay. Nasa kustodiya ng Maritime Police ang mga sospek na sasampahan ng reklamong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995. Walang pahayag ang mga sospek na hindi raw nakapagsasalita ng Ingles o Filipino. Nakipag-ugnayan na ang pulisya sa Bureau of Immigration para tukuyin ang travel history ng mga Chinese na naaresto. Nakikipag-ugnayan na ang North Luzon Expressway o NLEX Corporation sa Toll Regulatory Board matapos silang isyuhan ng shock cause order. Pinagpapaliwanag kasi ng TRB ang NLEX Corporation kaugnay sa matinding pagbaha sa NLEX nitong nakaraang linggo. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng NLEX na nag-inspeksyon na sila sa mga water pumping station, pati sa mga ilog at estero. Patuloy rin daw ang paglilinis nila sa mga drainage system. Matatanda ang bumaha sa expressway dahil sa matinding ulan na dala ng hangin habagat at pag-apaw ng Lamesa Dam. Patuloy pa ang investigasyon ng Department of Transportation para sa gagawing solusyon kaugnay sa pagbaha sa NLEX. Mahigit 16 na milyong pisong cash ang nalikom na donasyon ng charity boxing match sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila kahapon. Para yan sa mga nasalanta ng masamang panahon. May nag-donate din daw ng isang truck ng bigas at delata. Si boxing champ Manny Pacquiao nag-donate din ng isang belt para ipasubasta. Nanalo by default si PNP Chief General Nicolas Torre III matapos hindi sumipot si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Nanon sinabi ni Duterte na hindi siya dadalo dahil may mga gagawin siya. Ayon kay Torre, itinuloy pa rin nila ang event dahil marami na ang nagbayad ng tiket. Nilinaw naman ni Duterte sa kanyang podcast na hindi niya hinamon si Torre ng suntukan. Sinabi lang daw niya na mabubugbog niya ang PNP chief sakaling magsuntukan sila. Mga kapuso, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng North Wing Lobby kung saan daraan ang ilang mga VIP o very important persons, mga bisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address mamaya alas 4 ng hapon. Pero ang kapansin-pansin po dito sa North Wing Lobby na kung dati o karaniwan ay meron pong red carpet dito, ngayon po ay wala. So makikita natin na talagang kung ano yung usual na sahig lang dito, ay ganun lamang. Ipinagutos po ni House Speaker Martin Romualdez
na ipatanggal na ang red carpet dito sa North Wing Lobby, pati na rin po sa South Wing Lobby, bilang pakikiisa dun sa mga naging biktima ng sunod-sunod na bagyo, no? At pati na rin yung hagupit ng habagat. Ito po ay pag-tone down sa usual show of pageantry. So bawal po ang mga staged ceremonies, mga photo coverages, at pati na rin mga fashion setups dito sa Batasang Pambansa. At meron na rin po mga nakaantabay na mga medical personnel, pati mga ambulansya in case of emergency. At makikita na rin po natin sa magkabilang panig po ng North Wing Lobby ay nariyan na rin po nakahilera ang mga media. Para sa GMA Integrated News, Maris Umali, nag-uulat. Live pa rin po tayo dito sa Batasang Pambansa. Sa ngayon, nagpapatuloy ang botohan para sa Speaker of the House ng ika-20 Kongreso. Isa-isa nagsasalita sa podium mga kongresista para personal na sabihin ang kanilang boto. Si Speaker Martin Romualdez lamang po ang nominado. Kaya ang ibang ayaw kay Romualdez ay nag-abstain na lamang. Kaya naman inaasahang si Romualdez muli ang hiranging Speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso. Mga kapuso, tutukan ng special coverage ng GMA Integrated News ay kaapat na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Mamayang alas 3:30 po iyan sa GMA at GTV sa pangunguna ni Pia Arcangel at Atom Arroyo. Mapapanood din yan sa live stream ng GMA Integrated News at GMA Regional TV, maging sa coverage ng gmanetwork.com/news, DCWB at GMA Super Radio nationwide. Gumawa ng kasaysayan ang Filipino Q artist na si Carlo the Black Tiger Biado matapos manalo sa World Pool Championship sa Jeddah, Saudi Arabia. Si Biado ang kauna-unahang Pinoy na nanalo ng 2 beses sa torneo. Tinalo niya ang defending champion na si Fedor Gorst ng Amerika sa score na 15-13. $250,000 o mahigit 14 million pesos ang nakuha niyang premyo sa kompetisyon. Unang napanalunan ni Biado ang torneo noong 2017. Tuwing may kalamidad, karaniwan na nating nakikita ang malasakit ng mga Pinoy sa kapwa. Sa gitna man ng masamang panahon, may good Samaritan moment na nahuli kam sa Maynila. Noong nakaraang Lunes, lampas gutter ang tubig sa United Nations Avenue kasabay ng class suspension. Pauwi na ang isang babaeng estudyante pero hindi alam kung paano tatawid sa bahang kalsada. To the rescue naman ng isang lalaking estudyante at binuhat siya. Wow! May ilang netizens na aminadong nainggit sa pasan moment. Para kay video uploader, ang totoong sana all ay yung hindi na tayo mapeperwisyo ng baha. Ang video, 1.7 million na ang views. Ay, siyempre ako naman talaga sana all ko dyan. Wala nang baha. Hindi ko na kailangan Paano kung walang kakarga sa'yo, di ba? At iso ako kakargahin kita. Trending yung video na yan. Sana lagi may bubuhat. Diba? Ako, teka lang, magaan ka naman. Magaan naman ako. Magpapagaan ako para mabuhat mo ako, diba? Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya. Kaya kita. Pero sana nga, ang ano talaga, wag nang dapat wala talaga. Nang baha. Kasi unang-una, pag wala, alam mo ako talagang takot na takot lulusong sa baha. Dahil ngayon mga leptospirosis na yan, napakadelikado ho niyan eh. Wala na lang choice ang iba natin mga kababayan kung hindi lumusong dahil kung talaga ang buong paligid ay parang water world. Oo nga. Diba? Kaya sana nga, no? Sana talaga, wala nang baha. Para wala na ring pasan moment, para hindi tayo mainggit. Oo nga. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Susan Enriquez. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. At live mula rito sa Batasang Pambansa, Rafi Tima po para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.